Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Umami na mismo ang abogado ng AGK victims na si Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer, tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang mga AGK victims kuno ng mga kakamping. Gaano kaya katotoo ang balitang ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing AGK victims laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay magwi-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, papaano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipresenta nitong mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, buking na daw sila ng taong bayan at kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga namang nagtrending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa AGK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Hara Funeral Services at may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness, Attorney Conte, kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mangangamote, si Conte na lang witness at lawyer para sarili niya. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang effect ang pagiging best
actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin at tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Baka kayo din mismo attorney na may konti ang nagpa-atras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahihiyan sa inyong mga pinklawan. Yan ang talagang rason kung bakit di rin mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso. Di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Unquote. Boom! Okay guys, magandang araw sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kung saan parte man ng mundo mo pinapanood itong ating video, paki-like po, no? Reaction. Oh my goodness! Good news! Bakit ko sinabing panalo na tayo? Wala, panalo na tayo mga babayan, no? Dahil wala, si Attorney Conte at yung mga testigo mukhang tatakot na kay Attorney Cortman. Alright, yan ang malupit doon. Bakit ko sinabi na natatakot na yan sila, no? Dahil ay nalalapit na po ang paghuhukom, no? Malapit na ang final destination ng mga kalaban natin. Ngayon mga kababayan, isipin nyo 30,000 na hinahanapan ng mga papeles. Siyempre, ikaw ba naman, pagka ikaw ay magkakaso, kailangan mo ng mga papeles, dokumento, number 1, mga ID. Ikaw ba naman, yung mga 30,000 na yan, ay kailangan bigyan mo ng mga dokumento yan. At hindi naman po pwede yan, lalong-lalo sa ICC, international, na yan ay walang pagkakakilanlan. Wow! Kabahan na kayo. At kumakalat mga babayan, kaya itong mga testigo na to, na nagsisiatrasan na, di umano ay mga NPA, hindi sila pwedeng kumuha ng mga pasaporte, mga valid ID, mahuhulid, malalaman mo kayo Kaya mga kababayan, maghintay-hintay na lang tayo. Malapit na umuwi si Tatang Digong at alam nyo naman, ginigipit lang naman talaga itong family Duterte dahil sobrang lakas po talaga ng Duterte. Lalong-lalo ngayon, kampanya ay talagang kung kasama natin si Tatang Digong ay wala, dumog-dumog talaga. Oo, talagang parang people's power po ang nangyayari pagka si Tatang Digong ay kasama ng PDP laban. Subalit kung sakali talaga namang hindi natin nakasama, dinudumog pa rin pagka andyan si BP Sara. Baga ang mga taong bayan ay iniisip na lang din nila na kahit wala si Tatay Digong, andyan naman si BP Sara, same naman din yan. Kaya sumusuporta po ang mga taong bayan sa pagkakampanya ng Team PDP laban kasama si Inday Sara. At dito sa full video mga kababayan, panoorin nyo po, napanood nyo naman yung preview. So dito sa preview mga kababayan ay may kumakalat sa social media na mga fake news. So yan nyo na yan. Basta dire-diretso lang tayo mga kababayan. Always pray para kay Tatang Digong at ay bigyan ng katalanuhan pa ng husto yung ating attorney, yung attorney at ay talagang naninindigan na talagang super duper na magaling na attorney, mas lalo pa siyang gumaling. Ipanalangin natin. At ay pag dumating ang panahon na si Tatay Digong ay palipag na ng eroplano at ay makauwi na sa Pilipinas, naku, marami talagang matutuwa, maraming magiging masaya, maraming mga taong magbubunyi at ay talagang marami rin mga tao na mga tawag dito yung mga tatakot na babalikan sila. Alam nyo na kung sino babalikan dyan. At yun na nga, balik tayo mga babayan about sa mga papeles at dokumento ng mga 30,000. Biruin mo, ito mga babayan yung 30,000 na yan lahat ho yan ay kakausapin at ay i-interviewin at ay yung lahat ng mga document nila is idadaan sa tamang proseso. Paano kung wala na silang maibigay hanggang sa maubos na yan sila, no? At ay hanggang sa magtago na yan, hindi na sila sisipot, kayong mga attorney ng kumakalaban kay Tatang Digong, syempre kung matatalo kayo, magka-counter yan si Tatang Digong, yari kayo dyan. Danyos yan. Oo. At lahat ng mga kumalaban kay Tatang Digong at may kagagawan na siya ay napunta sa ICC, ay mananagot ho din kayo sa batas dahil ika-counter kayo ng Tatang Digong. Kaya kayo, magtago na kayo, lalong-lalo ka na, Tore. Yun na nga, kabadong-kabado na nga sila mga kababayan. Pero syempre, ito nga si Attorney Cortman ay tuloy-tuloy lang sa mga paggawa ng mga tamang hakbang
No, at sabi nga ni Attorney Cotman diyan, bakit daw nandun daw si Tatang Digong sa ICC? Meron naman tamang batas na dapat ay uusig kay Tatang Digong. At nagtataka nga si Attorney Cotman na bakit nandun? Wala ganun talaga. Ganun kalupit yung mga kalaban Tatang Digong. About naman dito kay Attorney Conte na may konti na nga, no? Wala nang kabado na yan. Baka nga pagdating ng darating na hearing, baka hindi na nga sumipot yan Hindi natin alam kung ilan yung mga testigo na sasama dyan, na mga interviewin. Kung talagang wala naman siya maibibigay na mga tamang dokumento ng mga testigo na yan, wala na, mapapahiya siya. Kaya kung ako sa Attorney Conte, mano na kayo, umatras na kayo kasi delikado ko dyan, attorney, kasi kakountering ka dyan. Pag kayo ay natalo, syempre sa danyos at mga pagpapahirat nyo kay Tatang Digong, kayo naman ang makukulong. Hindi man kayo makukulong sa ICC dito sa Pilipinas, mananagot kayo. Kasi alam mo naman si Tatang Digong, pag yan ay bumuwelta, yari kayo at ay maghihimas rehas din talaga kayo. Kaya wala tayong magagawa dyan. Inumpisahan nyo na yan, takbusin nyo na yan, ilabas nyo lahat ng mga dokumento ng 30,000 na yan, NPA man yan, gawan nyo ng mga dokumento sa rekto. Punta kayo sa rekto, pagawa kayo doon, baka sakaling makapasa sa ICC, makapasa kay Attorney Cotman, di ba? Yan ang gawin nyo. Di ba, usong-usod yan sa may rekto. Magpagawa kayo doon. Biruin mo sa daming tao na yan. Biruin mo 30,000. Attorney Conte, biruin mo 30,000 na mga aplikante mo na titistigo sa pag yung kay Tatang Digong. 30,000 yan. Baka kalahati niyan mga NPA, paano mo makukuhaan ng yan, ng mga dokumento nila na para magpatunay na sila ay sangkot sa drug on war ni Tatang Digong na sila ay nagurgur yung mga kamag-anak nila. Paano kung hindi makapagsalita yan? Alam nyo mga babayan, pag ikaw ay testigo at nandun ka na sa korte at tinanong ka, nagmali-mali ka dyan, wala ka na. Oo, finish na yung laban. Kasi dapat pagka nandiyan ka sa harap ng korte, bawal ka magsisinungaling dyan. Kung ikaw ay kinuha ka lang ng testigo na hindi naman yung kamag-anak mo ay sangkot sa drug on war, halimbawa namatay lang sa namatay lang sa high blood, namatay lang sa diabetes, namatay lang na stroke, tapos napunta ka diyan sa may kaso ni Tatang Digong, nako, yari ka diyan, sir, ma'am. Kaya ako sa inyo, kayong mga testigo kayo, magsipag-urungan na kayo lahat. Hayaan nyo nang maiwan si Attorney Conte diyan. Kasi mga kababayan, kayong mga tumitestigo na alam nyo naman mga peke kayo, no? Babalikan kayo ng Tatang Digong, babalikan kayo ng Duterte. Makukulong kayo kung kayo mga testigo kayo na nagsisinungaling. Bawal magsinungaling sa batas. Kung ikaw ay humarap dyan at ikaw ay nagsisinungaling isa na ikaw ay ginamit na gawa-gawa lang, yari ka, madam, sir. Oo, magsipag-urungan na kayo kasi babalikan kayo ng Duterte, sinisugrado ko po sa inyo. At pag kayo ay nabalikan na kayo ay peki pala na testigo, kawawa kayo, kawawa pamilya nyo, ipapakulong kayo ng Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong maniwala dyan kay Attorney Conte. At kung kayo ay nabayaran, wala kung kayo tumanggap, kasalanan nyo yan. Hantayin nyo yung karma at sigurado ba kukulong kayo. At lahat ng mga dahilan kung bakit si Tatang Digong ay napunta sa ICC, babalikan lahat yan. Biruin mo, dating presidente, pinadala mo doon. Sino ba ang mga sangkot dyan? Alam nyo na kung sino mga sangkot. At lahat yan ay iisa-isahin ni Tatang Digong. Makabalik lang dito yan. Okay? Lalong-lalo pagka nanalo po ang ating Duterte. Lahat po yan, napakadali na lang po sa batas na makulong yan. Kaya don't forget, huwag nyo pong kakalimutan ng Duterte natin. Malapit na po, ilang tulog na lang. Pupunta na tayo boboto na tayo sa kanya-kanyang presinto. Huwag nyo pong kakalimutan ang buong Duterte. Yan lang po ang pakiusap ni Tatang Digong. Diyan lang po makakabawi na tayo ng mga galit natin sa gobyernong ngagba. Okay? Pag ito po kasi ay nandiyan na, nakaupo na, nanalo na sila, napakadali na lang po niyan. Kaya yung mga subscribers natin dyan kay Boy Sardinas at kung saan-saan mang lugar, huwag nyo pong kakalimutan sa ibang bansa. Yung shoutout po sa mga taga-ibang bansa, mga OFWs natin dyan. Sabihin nyo po sa pamilya nyo dito sa Pilipinas, iboto po ang Duterte, at kayo dyan sa OFWs, iboto nyo ang Duterte, makakabawi tayo dyan. Lalo, mapapadali ang pag-uwing Tatang Digong kung sila po ay mananalo. Okay, huwag kayong mag-alala. Alam nyo naman mga peke itong mga testigo na to, mga kababayan, ay talaga namang hindi na yan makakasagot. Kaya nga dito, kayong mga testigo kayo na alam nyong peke lang kayo at binayaran kayo at alam nyong matatalo kayo, magsipag-atrasan na kayo.
Kasi kung itutuloy nyo pa rin yan, ikaw na nakapangalan dyan na tumitistigo na sa drug on war, na peke at alam mong peke ka at binayaran ka, no? Umatras na ho kayo, magsalita kayo na binayaran kayo. Kasi kung hindi, ikukulong ho kayo. Napakahirap sa kulungan, lalo kung dito ka sa Pilipinas makukulong. Punong-puno po ang kulungan ng Pilipinas, napakahirap, hindi ka na nga makahiga. Pag upo nga lang, mahirap na eh. Napakainit pa doon. Okay? At malalaman mo yan kung ganong katagal ang kulong mo sa ginawa mong paggawa ng peke na ebidensya. Pag yung ikaw, peke ka pala, ganon. Alam mo yan, matagal-tagal na kulong yan. Kaya ikaw, madam and sir, ngayon pa lang kasama ka sa 30,000 na testigo, umatras na kayo isa-isa. Dahil bubueltahan po kayo ng Duterte. Hinawarningan po namin kayo. Kaya ngayon pa lang hindi ka makakuha ng dokumento na kailangan sa ICC at alam mong tagilid ka na, umurong ka na. Madam sir, hindi man tayo magkakilala pero alam mo kung ikaw ay nandun sa may 30,000 na testigo, lumahis ka na dyan. Kung ayaw mo pagdating ng panahon, bubueltahan ka ng Duterte. Yan ang sinisigurado ko po sa inyo. So ganito mga kababayan, ipapalabas natin tong full video, panoorin nyo, may ikli lang naman to. Ngayon reaction tayo dito. So kung hindi mo na mapapanood yun, at least napanood mo yung preview at tayo nagpaliwanag. Ito ang masasabi ko sa mga makakapanood, pakilike naman po ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At kung hindi minsan nakakarating sa'yo ang mga video natin, pakikalkal nyo po ang ating YouTube channel. At huwag nyo pong i-skip yung ads dahil dyan po kumikita po tayo kahit konti-konti lang, para ay nakakatulong po tayo sa mga babayan natin at sa pagkakampanya ng Duterte. So okay, so mga babayan, i-play ko na tong video, kayo na mag-analyze sa video mapapanood nyo, magkomento kayo down below para mabasa po ng mga babayan natin kung ano po ang komento nyo sa video na to. Ano pang hinihintay mo boy? Play mo ng video, let's go! Sumagot nga si Attorney Nicolas, isang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumakalat dito sa Pilipinas sa news na tinanggihan daw ng korte ng ICC judge ang mungkahi daw nila na limitahan ang mga identity na mga akusado. Pero may sagot dito si Attorney Nicolas. Hindi daw totoo yon na tinanggihan ng hukom ang anumang mungkahi nila. Walang anumang desisyon ng korte. Ang nangyari lang, may dalawa daw na kinatawan ng umano'y biktima na sina Joel Butuyan at Cristina Conti na naglabas nga ng pahayag daw sa media. Nalalabas nga daw nila na si Attorney Nicolas daw ay gustong limitahin ang mga dokumentong ID na pwedeng gamitin ng mga biktima. Pero ang sagot niya, hindi yan totoo. Ang batayan lang daw ni Attorney Nicolas ang mga requirements ng Social Security System sa Pilipinas. Banggit pa ni Attorney Nicolas, sa totoo lang daw, hindi pa kinikilalang kinatawan ng mga biktima sina Butuyan at Conti. Na kinikilala ng opisyal na tagapagtanggol ng mga biktima ay ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC. Ayon nga kay Attorney Nicolas na si Joel Butuyan at Cristina Conti ay hindi pa kinikilala o inaaprubahan ng ICC bilang opisyal na kinakatawan ng mga biktima sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin nito, wala silang formal na papel o pahintulot mula sa ICC para magsalita o kumatawan sa mga sinasabi nilang biktima ng EJK o Davao Death Squad sa korte. Wala silang direktang access sa opisyal na proseso ng korte sa mga dokumento ng mga biktima o sa mga desisyon ng hukom kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Halip daw, binigyan diin ni Attorney Nicolas na ang Office of Public Counsel for Victims ang tanging unit sa loob ng ICC na may autoridad na kumakatawan nga sa mga biktima sa mga ganitong kaso. Kung pagbabasihan ng sinabi ni Attorney Nicolas, walang opisyal na papel sina Butuyan at Conti sa ICC proceeding sa ngayon. Hindi sila kinikilala ng ICC bilang legitimate o legal na tagapagsalita ng mga biktima. Ang mga sinasabi nila sa media ay ayon kay Nicolas ay mga sariling pahayag lang, hindi dumaan sa formal na proseso ng korte.
at wala silang legal na standing o formal na karapatan para magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC. Maliban na lang kung maaprubahan pa sila ng korte sa hinaharap. At banggit pa ni Attorney Nicolas kung kamusta na ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang binabanggit niya ay mabuti ang kanyang kalagayan. Nasa maayos daw na kondisyon at talagang nasa mabuting spirit at matapang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tanong ng media sa kanya, may mensahe pa ba sila sa mga Pilipino lalo na't halapit na ang mga halalan ngayon sa Mayo 12? Ang sagot ni Attorney Nicolas, ang panayam daw ni dating Pangulo ay yung pagpigil sa sarili. Naiintindihan daw niya ang eleksyon ay alam niyang marami mga nag-aalala sa kalagayan niya. Pero nananawagan siya na igalang ang proseso ng batas at huwag makialam, hatayaan ng korte na gawin ang tungkulin nito. Tanong pa kay Attorney Nicolas, delikado daw ba ang presidente na tila pinaluluwag daw ng ICC ang mga dokumento, requirements para sa mga biktima sa ganitong kasong politikal. Kod ni Attorney Nicolas, hindi daw nila gawa yan. Yang mga pangamba daw ng delikado yan sa president ay yung mga guni-guni lang daw nila Butuyan at ni Conti. Kami ay nagbigay lamang ng obserbasyon sa proseso, hindi kami gumagawa ng kahilingan na tinanggihan ng korte. At tanong pa kay Attorney Nicolas, ano ba mensahe nyo sa mga Pilipino na masusing sumusubaybay nga sa kaso nito? Sabihin ni Attorney ay igalang natin ang proseso ng batas at igalang ang mga hukom at higit sa lahat igalang ang karapatan ni dating Pangulong Duterte sa isang patas na paglilitis. At ang tanong pa, nag-apply ba si Attorney Nicolas sa pangsamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang sagot ni Attorney Nicolas, hindi ko muna pwedeng ilahad ang timeline ng aplikasyon na yan. Pero oo, magkakaroon ng hiling para sa interim release sa tamang panahon. May mga kondisyon na kailangan matupad bago ito mapagdesisyonan at nasa hukom pa rin ang kapangyarihan para magdesisyon kung pahihintulutan nito. Banggit pa ng isang nagtatanong, saktingin ba ni Attorney Nicolas na maibabalik daw ba si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas bago man ang confirmation of charges sa September 23? Nga ni Attorney Nicolas na umaasa din daw siya na makakabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi niya daw naiintindihan kung bakit siya nasa ibang bansa. Banggit pa ng mga tao sa Netherlands ay isa siyang Pilipino at mayroong sariling pangulo at may sariling korte. Bakit hindi siya nililitis daw doon sa Pilipinas? Bakit kailangan pa sa ibang bansa siya humarap sa paglilitis? Yan daw ang pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino na parang illegal ang pagkakakulong sa kanya at gumagana naman ang sistema ng katarungan doon sa Pilipinas. Sagot ni Attorney Nicolas na tagapagtanggol nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sang-ayon daw si Nicolas sa mga sinasagot ng mga Pilipino sa mga sentimentong yan. Daw siyang nakikiramay sa ganung pananaw. Alam niyo ang masasabi ko dito na lumalabas na may malaking disconnect sa pagitan ng legal na realidad sa ICC at narrative sa pinapakalat sa media dito sa Pilipinas at social media ng kampo nila Attorney Joel Butuyan at Cristina Conti. Ayon nga kay Attorney Nicolas na malinaw ang posisyon nila ay walang proposal na tinanggihan ng ICC mula sa defense. Ang ginagawa nila ay observation, hindi formal na motivation. Ang basic lang ay standard ng Philippines SSS para sa ID ng verification, hindi para pigilan ang partisipasyon ng mga biktima. At wala pang formal na pagkakilala nga mula sa ICC sina Butuyan at Conti bilang kinatawan nga ng mga biktima. Ibig sabihin wala silang opisyal na papel sa kaso, hindi sila bahagi ng proseso bilang voice ng victim. Tangi ang Office of Public Counsel for Victims
ang mga legal na pandato para kumatawan nga sa mga biktima sa loob ng ICC system. So, kung may pahayag nga sila Butuyan at Conte sa media, sa social media, gaya ng sinasabing tinanggihan ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, ayon sa defense mismo, hindi ito totoo. At hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system. Bakit nga ba to importante? Kasi marami mga Pilipino na dadala sa social media narrative, lalo na kung galing sa kampo ng mga may pangalan o mas malawak na media impluensya. Pero sa batas, lalo na sa ICC, ay may sariling instriktong proseso. Hindi sapat ang magpahayag ka lang sa media. Kailangan ng formal recognition para magkaroon ka ng standing sa proceeding. Kung hindi ka kinikilala ng korte, kahit anong sabihin mo, hindi yan parte ng official case record sa ICC. Kung ako'y tatanungin, dapat maging mapanuri ang publiko. Kung sinasabi ng mga abogado sa media na tanungin muna, kinakatawan ba talaga sila ng korte o official ba ang sinasabi nila, may dokumento ba sila mula sa ICC na nagsasabi sila ang kumakatawan sa mga biktima. Kung wala, di malinaw na narrative lang yan, hindi batas, hindi korte at hindi katotohanan. Dahil kalat na sa social media, lalo-lalo na ang mga pinagkakatiwalaang network katulad ng GMA, ABS-CBN, TV5 na tinanggihan daw ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, pero hindi ito totoo. At ang pinaka importante dito, wala palang access sila Attorney Joel Butuyan at Cristina Conte sa korte ng ICC. Ang kanilang pahayag ay narrative lang daw. Hindi batas, hindi korte, at hindi makatotohanan ng kanilang pinapahayag. At hindi dapat daw mag-ingat sa mga pinakikinggan sa social media. Dahil unang-una sa lahat, baka na daw pagdating sa huli ay sila pa ang managot sa kanilang pinapahayag sa social media. Dahil may batas sa ICC na hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain na masasamay iyong isiniwala.
Binabantan niya ako kung iiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. I really... Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.